Pinacharge sa akin ng anak ko yung iPad niya. At nabasa ko yung chat ng girlfriend niya. May dugo yung panty ko, pero spotting lang naman. At laking gulat ko sa reply ng anak ko. Huwag kang matakot. Kagaya pa rin ng dati, wala lang yan. Hindi ko naman pinutok eh. Grabe, nanginginig ako na halo-halong emosyon. Ito yung biggest fear ko, ang maulit ang cycle. 36 na ako at meron akong 2 anak na lalaki. Isang 12 at isang 17. Isa akong teenage mom at masasabi kong successful naman yung relationship namin ng partner ko. And we've been together for 19 years. OFW yung partner ko at housewife naman ako. So nasa akin yung full responsibility pagdating sa mga bata. Aaminin kong mahigpit akong ina. Irritable, minsan cool. Pero masasabi ko naman na close ako sa mga bata. Hindi ako mahigpit sa academics at tanging kondisyon ko lang sa kanila ay makatapos ng pag-aaral on time. Or tama sa edad nila. Mabait ang bunso ko, masunurin at may takot sa amin ng papa niya. At mahal niya kami, nakabaligtad naman ng panganay ko. Mahal din naman kami ng panganay ko pero kagaya ko ay irritable din siya at may pagka-introvert. And at the age of 16, bago gumraduate ng high school ay nagkaroon siya ng girlfriend, schoolmate niya. Sa una tutol ako dahil mahigpit ako pagdating sa ganyan. Nakalaunan ay natanggap ko na rin dahil nga hindi naman nagpapasaway ang anak ko sa school. At training lang sa sports na sinalihan niya ang buhay niya. Varsity rin siya sa sikat na private school dito sa Cavite. At nito lang ay na-recognize siya as a top student ng section niya. Sobrang proud ako sa kanya dahil alam ko na bahay eskwela lang at training lang talaga siya. At ang girlfriend niya ay simpleng matalinong bata sa ibang school pero magkalapit lang kami ng bahay. Every night ay lumalabas yung anak ko na usual lang naman for me. Na minsan nawawala siya 1 to 2 hours lang. At today, sa hindi inaasahang pagkakataon, na pinacharge niya sa akin yung iPad niya at ewan ko ba na nanaig yung intrusive thoughts kong pakialaman. So nabasa ko yung chat ng girlfriend niya. May dugo yung panty ko pero spotting lang naman. At laking gulat ko sa reply ng anak ko. Huwag kang matakot. Kagaya pa rin ng dati, wala lang yan. Hindi ko naman pinutok eh. Grabe, nanginginig ako sa halo-halong emosyon. At sa tuwing may kasalanan ang mga anak ko ay nagwawala ako. Sobrang galit at naninira ako ng gamit. Na yun yung way ko para hindi ko sila masaktan physically. Pero nung nabasa ko yun ay pumikit lang ako at nagdasal. At umiyak ako ng umiyak at humihingi ako ng guidance kay Lord. Ang daming tumatakbo agad sa isip ko na what if mabuntes? What if magaya sila sa amin na teenage parent? Ito talaga yung biggest fear ko, ang maulit yung cycle. Sinisisi ko yung sarili ko, mamilin. Kahit na nga alam kong wala pa namang confirmation na buntes. Bigyan niyo sana ako ng payo kung paano ko kakausapin yung anak ko ng mahinahon. Sana'y mabasa mo at may ere mo rin to. Letter sender, Angelic ng Cavite. Buntes or di buntes, talk to him directly, straight to the point, with authority and power as a parent. Natatakot ka for sure, pero kumalma ka. Paramdam mo na mas may power ka sa kanya. Sabi mo takot kang maulit yung cycle. So if possible, edi kausapin mo sila pareho at sabihin mo yung nabasa mo. Discuss the pros and cons of early pregnancy in an unsteady situation. Sampulan mo ng mga worst case scenario. Kasi yung mga ganyang edad mapusok talaga eh. Kasi yan yung stage na curiosity usually takes over. So they need to be open-minded sa tulong mo. Confess ka ng pinagdaanan mo na parang normal na nagkukwento. Yung hirap mo, yung sinakripisyo mo kasi nabuntis ka ng maaga. Mga bagay na pinalampas mo, maging maayos lang sila. And if they don't listen, at least nasabi mo at hindi ka nagkulang ng paalala. Huwag mong isisi sa sarili mo kung maulit sa anak mo. Huwag kang kabahan. Kasi kung hindi mo kakausapin yan pareho, magugulat ka na lang kakatry nila na buntis na. Kasi porket hindi pinutok hindi na nabuo. Ipaliwanag mong hindi yan swertihan. At maraming bagay na pwedeng mawala. At hindi na mababalik sa normal kung mali man. At uulitin ko na wag mong isisi sa sarili mo kung maulit yung cycle. Kasi a parent can guide, but a child still makes their own choices. Na sa madaling salita, wag mong parusahan ng sarili mo sa desisyong hindi mo kontrolado.